What is up guys? This is your Papa Emo once again. Finally, after 6 months, makakapagpa-PMS na tayo. So we missed the first one, our first PMS due to budget constraint. So hindi naman natin mapipilit yun. So ngayon medyo nagka-budget and now we're going to Tikling sa Evo Lander Taytay. So let's see kung magkano yung aabutin. Bale, nakaka 4-4 na tayo ngayon. So ito na yung auto natin. And medyo magulo na. Family car talaga siya. So ayun, salamat sa pagsama. So ayun nga, bali 6 month na natin siya ngayon. So bali na-miss natin yung first PMS natin, yung 1K. At saka kasi ang dalang namin ginagamit back then. Pero now hindi na pwedeng i-skip yung 5K. Gamit na rin naman siya, nasa 4-4 na tayo. So bali tayo guys, ano na rin, 6th month na rin tayo as a driver. Hindi pa ako nakakasubok ng ibang sasakyan maliban dito. Mag-ano na rin tayo, informal or impromptu review ng auto ngayong 6 months. Impromptu lang, on top of my mind lang. Ayun, so unang-una kung napansin, vibration and whatnot, really depending on the condition of the road. Kapag kayong road maganda or makinis, suabe rin yung takbo na to. Wala ka talagang tagtag na mararamdaman. Although, kapag nagkaroon, feel niya rin agad. Technically, nararamdaman ko yung... Wala akong comparison guys eh. Kaya ang hirap masabi kung normal ba itong na-observe ko sa car. Pero kapag yung car medyo malubak, yung kalsado medyo malubak, ramdam mo talaga din sa loob. And pangalawa, sa unang start ng auto, meron kang maririnig na langit-ngit from somewhere. Parang somewhere sa brake. Parang matagal. Kumbaga parang, pero eventually nawawala. So dahil automatic din siya, may sometimes paano mo timplahin yung gas, especially sa mga paakyat. May mga time na ang bagal namin sa akyat, or parang ano ba to, ba't parang hindi na umaabante, gano'n. Pero eventually kaka-practice, kaka-timpla, nakukuha naman. So huwag kayong magpanik pagka halimbawa walang power yung auto nyo, yung Mirage nyo sa paakyat. Talagang ano lang, sanayan lang, practice, tsaka timpla ng apak sa mga pedals. Ang dala-dala natin ngayon ay ang ating first ever Mitsubishi Mirage G4 2022 CVT facelifted, yung tawag nila. So ayun, dahil first time natin, wala tayong expectation, wala tayong basis kung anong mga dapat ikilos and whatnot. Basta pupunta tayo doon, coordinate tayo sa mga tao, and then let's see what's gonna happen. Ngayon pala, umiwas tayo sa pinakabayan, yung sa may Shopwise, kasi crossing na yun matraffic. Bale, umexit tayo dito sa Lores, shortcut sa Lores. Ngayon nandito tayo sa Cabrera Road. This is the other way to go up and down the Antipolo Bayan. Lesser public transport, lesser trucks. So tayo naman dito mga. Plus may view dito guys eh. Yung view deck number 2 na tinatawag namin. So yung nasa taas tayo, literally pagbaba natin, Tikling na, Taytay na. So yun nga guys, no, self-taught tayo. Pero nagpasubok sa atin ng auto one time. Mabilis lang, impromptu lang. Tapos pinanood ko siya habang nagmamaneho, tingin-tingin sa YouTube. Pero syempre, obviously, nothing beats the real thing. Una nyong practicein ay ang pag-upo sa driver seat. Ako, ang ginagawa ko, pinupunta ko sa neutral bago ko ibaba yung handbrake. And then mag-practice kayo ng hindi muna umaandar. Ang gagawin nyo, palit-palit ng paa, ganyan. Kasi isang paa lang gagamitin nyo dyan. So syempre, dahil isa lang gagamitin mo, magpa-practice ka ng mabilis na palit. Ganyan ng paa. Tapos next kong pre-practice ay yung diin, yung bigat ng paa sa pag-apak, especially sa brake. Parang hindi ka kumakadyot, ganon mo yung paa mo. And it takes patience din, lalo na pag nagugulat ka, nabigla ka, ganon, kaya nataranta ka. Pero kasama sa practice yun, yung pagiging relax mo, and it manifests sa iyong legs on how hard, how light, step on the gas, on the brake. Kasi syempre mahalata nila pag apak mo ng gas, parurot,
pag brake mo, adyot, ano yun, ibig sabihin mabigat yung paa mo. So kasama yun sa practice. Next na kasama sa practice guys, tansya. So ang gagawin nyo, magpatayo kayo ng tao sa harap, dalawa. Basta yung sagad na nakadikit sa'yo yung tao, para masanay ka ng tansya kung gaano pa kalayo yung sa tingin mo ay malapit sa auto mo, at the same time gaano nakalapit yung akala mo malayo pa or may distansya pa, yung pala in reality ganito na lang. So sa aircon, pag nababad siya sa init, medyo matagal yung aircon yung auto lumamig, pero understandable kasi manipis lang to. Pero kapag normal ng mga days naman, katulad nito, pag bug ako ng 3, maya malamig na. So nagtutun na lang ako, ganun. So ano lang siguro, ang mga next na challenges mo yan, liko, tsaka pag traffic, tapos parking, yan. And andito na tayo sa K, Tikling, Rotonda, or Roundabout. Ito yung pa Antipolo, pa Ortigas. Ito yung pa Angono Binango ng Cardona. So ito yung SM Taytay. Ito yung papuntang sikat na Taytay Market. Sir, may schedule po ng maintenance. Akit na po. So nandito na tayo sa compound guys. Ayan. So wala naman ng urgency dito, kaya pwede na. Goy, ang dami, puro expander. Ayun, ang daming tao. Sabi ni kuya, papatayin daw yung makina and then iiwan dito yung auto. Ang daming tao. Iya ako mag-vlog booklets or whatever oh yeah, this one. Ayan, so kailangan nila to, service and warranty booklet. Dadalhin natin siya sa loob daw. Piggy bank natin guys. So ayan guys, so usually galing drive, diba? So naka-drive siya ganyan. So what I do is I put on N, put to N or neutral, angat yung handbrake, yan, ganyan. Yeah. Then saka ko i-PP, saka mo bibitawan yung brake mo pa. Then check the thermostat, aircon, saka mo i-sususi. Yan. So yun lang paps, nakasalo na yung auto natin. Bali, siningi tayo sa actually medyo mabilis yung pasok ng mga sasakyan. So, ang inabot sa atin ay 3.1, almost 3.2. So, 3.2 para sa someone na na-miss yung 1K. G na yan. Ina-expect ko na 1 to 2,000 pang first PMS yun eh. Technically, second na to eh. So may engine wash yan, tsaka car and interior wash. Titignan natin yun kung ano yung kapalabasan. Bali, nandito tayo sa Mitsubishi Evo Lander sa Taytay, and nakasalong na yung auto natin. Titignan natin kung ano kakalabasan later, tapos kung ano yung mga reminders nila and whatnot. Ayun, so balita ko kayo mamaya guys. Mag-check lang tayo ng lugar. Nakaangat na yung auto natin. Nakaano na guys. So yun yan, nakapatong na yung auto natin guys. So after siguro nito, i-wash natin yung auto by our own, kasi may mga binili na rin tayo mga spray, mga ganun. Tatry natin ha. So may mga wax tayo doon, spray sa gulong, tayo nagagawa niya. So mag-schedule tayo. Silipin natin yung auto guys. Ayun. So dahil kasa naman to, siguro naman okay yung level ng work nila rito tsaka quality. Mga ganito kasi fake na lang talaga. Hindi na kasi tayo pwede pumunta rin sa service area talaga, so dito lang tayo. Pero nakikita natin yung auto, ginagalaw naman siya, ginagawa naman. So let's see. Try muna natin mag-showcase ng mga kotse dito sa loob. Bali, ang damage natin ay 3,010. Kung nagpaano tayo, package wash, oil, PMS kit 1, engine crash, consumable. Ayan, tignan na natin yung auto natin. Ayun guys, so maraming salamat sa pagsama. Ayun, tapos na yung first PMS natin sa auto natin. Kahit pa paano may peace of mind na ng konti, dahil yun yan, pa-maintenance na. Sa mga gantong bagay kasi by faith na lang talaga tayo eh. Kasi hindi naman tayo nakapasok sa loob. Alright, let's go. Uwi na tayo.
So, based on observation, siguro pwede mo nang i-drop talaga yung power wash nila, yung wash package nila. Yung engine flush, hindi ko alam eh. Pero, alright, so first PMS natin done. Ayun, maraming salamat ulit sa pagsama sa mga milestone natin sa buhay, milestone ng auto natin. Marami dyan, alam ko marami dyan mga airpot na matagal nang nagbabalak mag-auto. Push nyo na yan mga paps. Ayun, so maraming salamat ulit. Like, share, and subscribe. Papa Imong Auto.